Sa bayan ng San Isidro, may isang malawak na ilog na bumubuhay sa maraming tao. Mula madaling araw hanggang dapit hapon, hindi nauubusan ng ingay ang pangpang. May mga mangingisdang naghahakot ng lambat, mga tindera ng gulay na nagmamadaling tumawid, mga batang may bitbit na aklat, at mga matatanda na nakaupo sa gilid habang naghihintay ng masasakyang bangka. Ang ilog ang puso ng bayan. Kapag payapa ito, payapa rin ang buhay ng mga tao. Ngunit kapag nagalit ito, naninginig ang buong San Isidro. Isa sa mga araw-araw na nasa ilog ay si Elias, isang payat ngunit matiyag ang bangkero. Hindi siya mayaman. Ang bangkang gamit niya ay luma, gasgas at may ilang bahagi ng tinatapalan ng kahoy at lumang lata. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, hinahaplos niya ang gilid ng bangka na parang kausap ang isang kaibigan. Konting tiis pa, bulong niya. Makakararos din tayo ngayong araw. Kapag may pasaherong may pambayad, nagpapasalawat siya. Kapag may matanda na walang pera, pinapasakay pa rin niya. Kapag may batang nagmamadaling pumasok sa paaralan, pinapaupo niya ito sa pinakaligtas na bahagi ng bangka. Madalas siyang pagalitan ng ibang bangkero. "Elias, kaya ka mahirap, masyado kang maawa," sabi ng isang bangkero. Ngumiti lamang si Elias. "Kung may araw na ako naman ang walang-wala, sana may maawa rin sa akin." Mabigat ang buhay ni Elias, ngunit hindi niya kayang talikuran ang kabutihan. Iyon ang taning yaman na iniwan ng kanyang ama. Ang ama niya, si Mang Doro, ay dating kilalang bangkero sa San Isidro. Malakas ang katawan, matapang sa alon, at may pusong hindi marunong tumanggi sa nangangailangan. Noong bata pa si Elias, madalas siyang isama ng ama sa bangka. Nakaupo siya sa unahan habang nagtuturo si Mang Doro kung paano basahin ang agos ng tubig. "Tignan mo ang ilog, anak," sabi noon ni Mang Doro. "Hindi mo kailangang labanan palagi. Kailangan mo itong unawain. Ang ilog, parang tao rin. Kapag inalagaan mo, magiging kaibigan mo. Kapag inabuso mo, babalik sa iyo ang galit." Hindi pa yun lubos na naiintindihan ni Elias noong bata siya. Para sa kanya noon, ang ilog ay malaking tubig lamang na pwedeng paglaruan. Ngunit nagbago ang lahat noong gabing kinuha ng ilog ang kanyang ama. Malakas ang bagyo noon. Halos mapunit ang langit sa kidlat at ang agos ng ilog ay rumaragasa na parang mabangis na hayop. May ilang pasaherong naipit sa kabilang pangpang, isang buntis, 2 bata at isang matandang lalaki. Walang bangkerong gustong tumawid. Takot ang lahat. "Tatay, huwag na po," umiiyak na sabi ng batang Elias habang hinahawakan ng kamay ni Mang Doro. Lumuhod si Mang Doro at hinaplos ang buhok niya. "Anak, may mga taong nangangailangan. Hindi ako magiging bangkero kung iiwan ko sila." "Pero delikado po." "Alam ko," ngumiti ang ama, ngunit may lungkot sa mata. "Kaya kailangan kong mag-ingat. Bantayan mo ang nanay mo." Iyon ang huling malinaw na alaala ni Elias sa ama. Nailigtas ni Mang Doro ang mga pasahero, ngunit sa huling pagbalik, may malaking troso na inanod ng baha at bumangga sa kanyang bangka. Nawasak ang bangka. Tinaya siya ng tubig. Kinabukasan, natagpuan na lamang ang kanyang sagwan sa pangpang. Mula noon, hindi na naging pareho ang buhay ni Elias. May mga gabi na nagigising siya sa tunog ng ulan at biglang bumabalik sa kanya ang sigaw ng mga tao, ang dagundom ng tubig at ang huling ngiti ng ama. Ngunit kahit ganon, hindi niya kinamimitan ng ilog. Masakit man itong alalahanin, alam niyang hindi ang ilog ang tunay na kalaban. Ang kalaban ay ang kapabayaan, kasakiman, at pagnimot ng tao sa kanilang tungkulin sa kalikasan. Pagkamatay ni Mang Doro, naiwan sa utang ang pamilya ni Elias. Noon pa man, nanghiram si Mang Doro ng pera kay Don Severino Alcaraz, ang pinakamayamang negosyante ng San Isidro, upang ipaayos ang kanilang malaking bangka. Akala niya mababayaran iyon sa kita.
Ngunit nang namatay siya, wala nang sapat na perang pumasok. Isang umaga, dumating si Don Severino sa bahay nila. May kasama siyang mga tao at hawak niya ang papel ng utang. Makintab ang sapatos niya, malinis ang damit at malamig ang tingin. "Pasensya na," sabi niya, kahit walang bahid ng awa ang boses. "Kailangan kong kunin ang bangka. Hindi pwedeng puro awa ang negosyo." Lumuhod ang ina ni Elias. "Don Severino, maawa kayo. Iyan na lang ang alaala ng asawa ko. Paano kami mabubuhay?" "Hindi ko problema kung paano kayo mabubuhay. Ang akin, kunin ang dapat sa akin." Kumapit ang batang Elias sa gilid ng bangka. "Akin po iyan ng tatay ko. Huwag niyo pong kunin." Hinila siya ng isang tauhan palayo. Habang umiiyak siya, nakita niyang hinihila ang bangka papunta sa pantayan ni Don Severino. Parang may hinila ring bahagi ng puso niya. Mula noon, ang natitira na lamang sa kanila ay isang maliit na bangkang sira-sira. Iyon ang ginamit ni Elias nang natuto siyang mamangka. Iyon din ang dahilan kung bakit palagi siyang pinagtatawanan ng mga tauhan ni Don Severino, lalo na si Brando. Si Brando ay ang kanang kamay ni Don Severino. Malaki ang katawan, makapal ang boses at laging may hawak na pamalo. Siya ang naniningil ng bayad sa pantayan. Kapag mayaman ang kausap, magalang siya. Kapag mahirap, naninigaw siya. Elias!" sigaw ni Brando isang umaga. "Buhay pala ang bangka mo. Akala ko lumubog na gaya ng pangarap ng tatay mo." Nagtawanan ng ilang tauhan. Napahigpit ng hawak ni Elias ang sagwan. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isigaw na mas mabuting tao ang ama niya kaysa sa lahat ng yaman ni Don Severino. Gumit pinili niyang manahimik. Sa isip niya, paulit-ulit niyang sinasabi, "Hindi ako magiging katulad nila. Hindi ako magiging malupit dahil sinaktan nila ako." Gumit kahit tahimik siya, hindi ibig sabihin na hindi siya nasasaktan. Tuwing gabi, kapag mag-isa siya sa kubo, nararamdaman niya ang bigat ng pang-aapi. Minsan napapaisip siya kung hanggang kailan siya mananatiling nakayuko. Ngunit lagi niyang naaalala ang boses ng ama. Ang tunay na tapang ay hindi lang lakas ng kamao. Minsan tapang din ang manatiling mabuti kahit madali ng magalit. At iyon ang pinanghahawakan ni Elias sa bawat araw na dumaraan. Bukod sa kahirapan at pang-aapi ni Don Severino, isa pang malaking problema ni Elias ang water hyacinth sa ilog. Makapal ang mga ito, kulay berdeng humaharang sa agos. Kapag kumalat sa ibabaw ng tubig, parang kumot na sumasakal sa ilog. Sumisiksik ang mga tangkay sa gilid ng bangka, sumasabit sa sagwan at nagpapabagal sa biyahe. "Salot talaga ang mga yan," sabi ng isang matandang bangkero. Habang hinihila ang kanyang bangka, dapat sunugin na lang. "Basura ng ilog," dagdag ng isa. Tahimik na nakikinig si Elias habang hinihila ang mga water hyacinth palayo sa daan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ayaw niyang tawaging basura ang mga halamang iyon. Oo, sagabalang mga ito. Oo, nakakapagod alisin. Pero kapag pinagmamasdan niya ang tuyong tangkay, napapansin niyang may hibla itong matibay. "Baka pwede pang gamitin," sabi niya minsan. Tumawa ang bangkerong katabi niya. "Elias, kung may silbihan, matagal nang yumaman ng mga bangkero." Ngumiti si Elias, ngulit hindi siya sumagot. Sa loob niya, may tahimik na paniniwala. Minsan, ang bagay na minamaliit ng lahat ay may halaga lamang na hindi pa natutuklasan. Kaya tuwing matapos ang pamasada, imbes na agad magpahinga, nagpaiwan siya sa pampang. Gamit ang mahabang kawayan, hinihira niya ang water hyacinth na nakabara sa daanan. Mabigat ang mga ito kapag basa at madalas nadudulas siya sa putik, ngunit ginagawa pa rin niya iyon. Para sa ilog, bulong niya sa sarili. Para sa mga taong kailangang tumawid, para kay tatay. Iniipon niya ang natutuyong water hyacinth sa tabi ng kanyang kubo. Sa una, maliit lang ang tampak. Paglipas ng mga linggo, lumaki ito hanggang maging bunton.
Pinagtatawanan siya ng bata at ilang bangkero. "Elias, magtatayo ka ba ng bahay mula sa damo? Baka ulam niya yan mamaya. Baka yumaman siya sa basura." Ngumiti lang si Elias kahit minsan ay nasasaktan siya. Malay natin, baka balang araw may silbito. May mga gabing habang pinagmamasdan niya ang mga tuyong tangkay, naiisip niyang baka mali nga siya. Baka nagsasayang lamang siya ng oras. Baka tama ang iba na basura lang iyon. Ngunit may kakaibang pakiramdam siyang pumipigil sa kanya na itapon ng mga ito. Parang may hinihintay ang mga halamang iyon. Parang may lihim silang hindi pa ipinapakita. Isang gabi, umulan ng mayakas. Halos walang pasaherong gustong tumawid, kaya maaga sanang uuwi si Elias. Basang-basa siya, malamig ang kamay, at kumakalam ang tiyan ni dahil kakaunti lang ang kinita. Habang hinihila niya ang bangka sa pampang, may narinig siyang mahinang huni. Huminto siya. "May tao ba riyan?" tawag niya. Walang sumagot. Akala niya noong una ay tunog lamang ng hangin sa mga dahon. Ngunit naulit ang huni. Mas mahina, mas masakit pakinggan. Parang may nilalang na umiiyak. Kinuha niya ang maliit na lampara at lumapit sa madilim na bahagi ng pampang. Doon, sa gitna ng lambat, putik at makakapal na water hyacinth, nakita niya ang isang puting tagak. Sugatan ng isang pakpak nito at ang paa ay nakapulupot sa punit na lambat. Basang-basa ito, nanginginig at halos hindi na makagalaw. "Kawawa ka naman," bulong ni Elias. Lumuhod siya sa putik. Nadulas ang paa niya, ngunit hindi siya umatras. "Huwag kang matakot, tutulungan kita." Dahan-dahan niyang pinutol ang lambat gamit ang maliit na kutsilyo. Natatakot siyang baka lalo niyang masaktan ang ibon, kaya bawat galaw ay maingat. Minsan, kumikislot ang tagak sa sakit at napapapikit si Elias. "Pasensya ka na, konti na lang." Nang makalawas ang paa ng tagak, hindi ito lumipad. Nanatili itong nakatingin sa kanya. Sa liwanag ng lampara, napansin ni Elias ang mga mata nito. Hindi iyon tulad ng mata ng ordinaryong ibon. May lungkot doon, pero may talino rin. May katahimikang parang may nauunawaan. "Parang naiintindihan mo ako," mahina niyang sabi. Maingat niyang kinalong ang tagak at dinala sa kanyang kubo. Sa loob, tumutulo ang ilang bahagi ng bubong, kaya nilipat niya ang banig sa pinakatuyong sulok. Doon niya inilapag ang ibon. Wala siyang gamot na mahal, kaya nagpakulo siya ng tubig at gumamit ng malinis na tela upang linisin ang sugat. "Pasensya ka na," sabi niya habang nililinis ang pakpak. "Ito lang ang kaya ko." Nanginginig ang tagak at nanginginig din si Elias sa lamig, ngulit hindi siya tumigil. Nang matapos, kinuha niya ang natitirang maliit na isda na dapat sana ay hapunan niya. Tinignan niya ito, saka tinignan ng ibon. "Mukhang mas kailangan mo ito kaysa sa akin." Hinati niya ang isda at inilapit sa tagak. Dahan-dahan itong kumain. Habang pinagmamasdan niya, may biglang sumakit sa dibdib ni Elias. Hindi dahil gutom siya, kundi dahil nakita niya ang sarili sa ibon. Sugatan, napadpad sa gilid, halos walang laban, mulit umaasa pa ring may tutulong. "Pareho tayong pagod, ano?" bulong niya. Lumapit siya at marahang hinaplos ang balahibo malapit sa leeg ng ibon. Hindi ito umiwas. Bahagya niyang iminulat ang mata at tumingin sa kanya. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Elias ng kakaibang kapayapaan. Hindi niya alam kung bakit, ngulit parang may nagpasalamat sa kanya na hindi gumagamit ng salita. Kung may pinanggalinang kang kakaiba, hindi ko alam, pero ligtas ka rito. Nang gabing iyon, natulog si Elias sa sahig. Gutom, ngulit magaan ang puso. Sa labas, patuloy ang ulan. Sa loob ng kubo, tahimik na nagsimula ang isang hiwaga na magbabago sa buhay niya. Kinabukasan, lumiwanag ang langit na parang walang unos na dumaan. Basa pa ang lupa, mabango ang amoy ng putik, at may mga patak ng ulan sa dahon.
Habang inaayos ni Elias ang bangka, napansin niyang may matandang lalaki na papalapit mula sa dulo ng pangpang. Mahaba ang balbas nito, payak ang suot na balabal at may hawak na tungkod na kawayan. Mabagal ang lakad niya, ngulit hindi siya mukhang pagod. Ang mga mata niya ay malinaw at malalim na parabang marami na siyang nakitang bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Tumigil ang matanda sa tapat ng kubo ni Elias. Hindi muna siya nagsalita. Tumingin siya sa puting tagak na nagpapahinga sa lilim. Sandali siyang yumuko na parang nagbibigay galang sa ibon. Kinilabutan si Elias. "Lolo," maingat niyang tinanong, "kilala niyo po ba ang ibong iyan?" Ngumiti ng bahagya ang matanda. Hindi lahat ng inililigtas ng tao ay napapadpad lamang ng walang dahilan. Napahinto si Elias sa ginagawa. "Ano pong ibig niyo sabihin?" "Ako ay isang ermitanyo mula sa paanan ng bundok Banahaw. Matagal na akong naglalakad sa pagitan ng bundok, gubat, ilog at bayan. At ang tagak na iyan," tumingin siya muli sa ibon, "hindi iyan ordinaryong tagak." Kinilabutan si Elias. "Narinig ko na po ang mga kwento tungkol sa bundok Banahaw. Mga diwata, mahiwagang liwanag, tinig sa hangin at mga nilalang na lumilitaw lamang sa taong may malinis na puso. Ngunit akala ko noon, kwento lang iyon ng mga matatanda para sa mga bata." "Hindi po ordinaryo?" ulit niya. "May kaugnayan niyan sa isang diwata ng bundok. Isang diwata na nagbabantay sa mga ilog, halaman, hayop at sa mga taong marunong gumalang sa kalikasan." Napatingin si Elias sa tagak. Tahimik itong nakatingin sa kanila na parabang nauunawaan ang usapan. "Bakit po napunta sa akin?" tanong ni Elias. "Mahirap lang po ako. Wala akong alam sa mga mahiwaga." Hindi mahiwaga ang hinahanap ng tagak, puso ang hinahanap niya. Napayuko si Elias. "Tinulungan mo siya kahit gutom ka. Nilinis mo ang sugat niya kahit pagod ka. Hindi mo siya ibinenta, hindi mo siya sinaktan, hindi mo siya iniwan sa ulan." Huminto ang matanda at tumingin ng diretso sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang nakita niya. "May kapalit po ba iyon?" mahinang tinanong ni Elias. Umiling ang matanda. "Hindi kapalit, biyaya." "Biyaya?" "Oo, may dalang biyaya ang tagak, ngunit hindi ko sasabihin kung ano iyon." Nagulat si Elias. "Bakit po?" "Dahil may mga biyayang kailangang makita ng puso bago maunawaan ng isip. Kapag sinabi ko sa iyo ngayon, baka ang isip mo ang umuna, baka ang pagnanasa ang gumalaw. Mas mabuting makita mo ito sa oras na handa ka." Lalong naguluhan si Elias, ngunit may bigat ang mga salita ng matanda. Hindi iyon parang karaniwang babala, para iyong susi sa pinto na hindi pa niya nakikita. "Paano ko po malalaman kung tama ang ginagawa ko?" tanong ni Elias. "Kapag dumating ang biyaya, pakinggan mo ang unang bulong ng puso mo. Kung ang una mong iisipin ay pasasalamat, pagtutulong at pagbangon kasama ng iba, malinis pa ang puso mo. Pero kung ang una mong iisipin ay paghihigante, pagyayabang at pananakit, mag-ingat ka. Daon nagsisimula ang sumpa ng yaman." Napahawak si Elias sa dibdib. Sa isip niya, sumagi ang mukha ni Don Severino. Sumagi rin ang mukha ni Brando. Nahihiya siyang aminin, ngunit may bahagi sa kanya na gustong makita silang bumagsak. Napansin iyon ng ermitanyo. "Hindi masama ang masaktan, Elias. Hindi masama ang magalit. Pero masama kapag hinayaan mong ang galit ang humawak ng sagwan ng buhay mo." Tahimik si Elias. Bago umalis,
lumapit ang ermitanyo sa bunton ng tuyong water hyacinth sa tabi ng kubo. Hinawakan niya ang isang tangkay at pinagmasdan nito. "Alagaan mo ang ilog," sabi niya. "Kung saan itinatapon ng tao ang tingin nila bilang basura, doon minsan itinatago ng diwata ang biyaya." Napatingin si Elias sa mga tuyong halamang matagal nang iniipon. Bigla itong nagmukhang iba sa kanya. Hindi na lamang bunton ng tuyong dama, para itong palaisipang naghihintay na buksan. Isa pa, anumang dumating, huwag mong gagawing sandata ng paghihigante. Ang biyayang galing sa kalikasan ay hindi dapat gamitin sa kasakiman. Kapag ginamit mo ito sa maling dahilan, mawawala ang awit ng tagak. "Awit?" tanong ni Elias. Ngumiti lamang ang matanda. "Malalaman mo rin." Pagkasabi nun, tumalikod siya at naglakad palayo. Sandali lang, nawala siya sa likod ng mga puno na para bang kinain ng liwanag ng umaga. Naiwan si Elias na maraming tanong. Na ang hapong iyon, dumaan si Mara, manghahabing na madalas bumili ng isda sa pangpang. Napansin niyang tahimik si Elias. "May problema ba?" tanong niya. Nagdalawang isip si Elias. Hindi niya alam kung dapat bang sabihin tungkol sa tagak, diwata at bundok banahaw. Baka pagtawanan siya, baka isipin nitong nasisiraan na siya dahil sa gutom at pagod. "Sinabi niya lang na alagaan ko ang ilog," sagot niya. Tinignan siya ni Mara ng masinsinan. "Yun lang?" At sinabi niyang minsan, ang tinatawag ng tao na basura ay may tinatagong halaga. Napatingin si Mara sa bunton ng tuyong water hyacinth. "Maganda iyon," sabi niya. "Parang tao rin. May mga taong minamaliit dahil mahirap, pero hindi ibig sabihin wala silang halaga." Natigilan si Elias. Hindi niya alam kung bakit, ngunit gumaan ang loob niya. Sa simpleng salita ni Mara, naramdaman niyang may isang taong nakauunawa sa kanya. Nang gabing iyon, habang tahimik ang kubo, hindi pa rin alam ni Elias na ang sagot sa lahat ng tanong niya ay darating bago sumikat ang araw. Hindi makatulog si Elias ng gabing iyon. Nakahiga siya sa banig, ngunit gising na gising ang isip. Paulit-ulit niyang naririnig ang sinabi ng ermitanyo, "May dalang biyaya ang tagak." Ngunit anong klasing biyaya? Proteksyon ba ito? Swerte sa pamamasada? Masaganang huli? O baka paalala lamang na huwag siyang mawalan ng kabutihan? Tumingin siya sa puting tagak na nagpapahinga sa sulok ng kubo. Tahimik ito, nakapikit, parang ordinaryong ibon lamang. Ngulit matapos ang sinabi ng ermitanyo, hindi na ito ordinaryo sa paningin niya. "Kung may biyaya ka nga," bulong ni Elias, "sana hindi ako matatakot." Bandang hating gabi, may narinig siyang tunog. Una, mahina lang. Para itong hangin na sumisipol sa pagitan ng kawayan, ngunit unti-unti itong naging malinaw. Isang awit na parang plauta. Malungkot ang himig, ngunit napakaganda. May lungkot ito ng taong matagal nang naghihintay. May lambing ito ng inang umaalo sa anak. At may hiwaga itong hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong pandinig. Napabangon si Elias. "Tagak!" tawag niya. Wala ang ibon sa sulok. Lumabas siya ng kubo at doon niya nakita ang tagak sa tabi ng bunton ng tuyong water hyacinth. Nakatayo ito sa ilalim ng buwan, tuwid at marangal. Hindi na ito mukhang sugatan. Ang pakpak nito ay nakatiklop ng maayos
at ang ulo ay nakataas na parabang nakikinig sa tinig ng langit. Habang umaawit ang tagak, nagbago ang paligid. Ang madilim na pampang ay nagkaroon ng malamlam na liwanag. Ang mga balahibo ng ibon ay unti-unting kumislap. Sa una, inakala ni Elias na nasisinagan lamang ito ng buwan. Ngunit nang gumalaw ang tagak, nakita niya na ang liwanag ay nanggagaling mismo sa katawan nito. Ang puting balahibo ay naging parang pilak. Sa paligid nito, may maliliit na gintong liwanag na lumitaw. Una ay isa, pagkatapos ay 5, hanggang dumami parang mga alitap-tap na sumasayaw sa hangin. Nanlaki ang mata ni Elias. Halos hindi siya makahinga. "Ano ka ba talaga?" bulong niya. Lumingon ang tagak sa kanya. Ang mga mata nito ay may katahimikang tila mas matanda pa kaysa sa ilog. Hindi iyon tingin ng ordinaryong hayop, para iyong tingin ng nilalang na nakauunawa sa pagod, lungkot at kabutihan ng tao. Nanginginig ang mga tuhod ni Elias. Gusto niyang lumapit, ngunit parang ayaw gumalaw ng paa niya. Hindi siya natatakot na masasaktan siya. Natatakot siya dahil nakaharap niya ang isang bagay na mas malaki kaysa sa lahat ng alam niya. Pagkatapos, dahan-dahang ibinuka ng tagak ang kanyang mga pakpak. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang paligid na parang sumikat ang maliit na sinag na araw sa pampang. Ang lumang kubo, ang sirang bangka, ang bunton ng water hyacinth at maging ang putik sa lupa ay naligo sa ginintong liwanag. Sa loob ng pakpak ng tagak, may lumitaw na marka, hugis bundok, may 3 tuktok at kumikislap parang apoy na hindi nakakasunog. "Bundok Banahaw," bulong ni Elias. Totoo ang sinabi ng ermitanyo, totoo ang diwata, totoo ang hiwaga. Napuno ng takot at paghanga ang dibdib niya. Hindi niya alam kung luluhod ba siya, tatakbo o iiyak. Sa isip niya, narinig niya ang boses ng ama. "Anak, ang ilog ay may mga lihim na hindi nakikita ng mata." Ngayon niya lamang iyon naunawaan. Lumapit ang tagak sa bunton ng tuyong water hyacinth. Akala niya gagalawin nito ang lahat, ngunit hindi. Maingat itong pumili. Tinuka nito ang ilang tangkay na galing sa pinakabaradong bahagi ng ilog na nilinis niya noong araw. Sa bawat tuka, may munting liwanag na kumakalat sa tuyong halaman. Ang ilang tangkay ay lumambot. Naging hibla ito, manipis, makintab, at tila gawa sa sinag ng buwan. Napabuka ang bibig ni Elias. Sinulid? Tela? Ngunit hindi doon nagtatapos ang hiwaga. May ilang tangkay na biglang tumigas. Mula sa tuyong kayumanggi, naging dilaw ang kulay. Pagkatapos ay kumislap. Unti-unting nagbago ang hugis hanggang maging maliliit na piraso ng ginto. Napaluhod si Elias. "Ginto!" Halos hindi lumabas ang boses niya. Hindi sinabi ng ermitanyo na ginto ang biyaya. Hindi sinabi na ang halamang na tinatawag ng lahat na basura ay magiging kayamanang hinahangad ng mayayaman. Kaya mas timbi ang kanyang gulat. Para siyang nananaginip, ngunit nang damputin niya ang isang piraso, mabigat ito, malamig at totoo. Totoong ginto. Biglang pumasok sa isip niya ang mukha ni Don Severino, ang bangka na kinuha, ang papel ng utang, ang iyak ng kanyang ina, ang panginsulto ni Brando. Kaya ko nang bumawi, naisip niya. Kaya ko nang bilhin ang bangka ni tatay.
Kaya ko nang ipahiya si Brando. Kaya ko nang pabagsakin si Don Severino. Sa sandaling iyon, humina ang awit ng tagak. Napatingin si Elias sa ibon. Nakatitig ito sa kanya. Hindi galit ang tingin nito. Mas masakit iyon dahil malungkot ito. Parang alam nitong may dumaan na dalirim na pagnanasa sa isip niya. Napahiya si Elias sa sarili. Patawad, bulong niya. Nasaktan lang ako. Lumapit ang tagak at marahang tinuka ang lupa sa harap niya. Para iyong paalala, para iyong tanong, ano ang gagawin mo sa biyaya? Huminga ng malalim si Elias. Kinuha niya ang ilang piraso ng ginto at ilang hibla ng tela. Ang iba ay iniwan niya sa tabi. Sapat na ito, sabi niya. Hindi ko kailangang kunin lahat. Umikot ang maliliit na gintong liwanag sa paligid niya na tila natuwa sa kanyang sinabi. Muling lumakas ang awit ng tagak. Mas payapa, mas malumanay. Napaluhod si Elias at umiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng pag-asa. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niyang baka posible palang bumangon. Baka hindi habang buhay na nakayuko ang mahirap. Baka may biyayang nakatago sa mga bagay na pinagtatawanan ng lahat. Ngunit sa gitna ng pag-asa, may takot din. Hindi ko alam kung bakit ako ang pinili, sabi niya sa tagak. Marami namang mas banal kaysa sa akin. Marami namang mas matalino. Marami namang mas malinis ang buhay. Pero kung nakita mo ang puso ko, sana wag mo akong hayaang mawala sa sarili ko. Tahimik na tumingin na tagak sa kanya. Sa gabing iyon natutuhan ni Elias ang unang batas ng biyaya. Hindi lahat ng pwedeng kunin ay dapat kunin. At hindi lahat ng kayamanan ay dapat gamitin para gumanti. Sa palengke ng San Isidro, may isang babaeng kilala sa husay sa paghahabi. Siya si Mara, anak ng dating mananahi na namatay sa sakit. Maliit lamang ang kanyang pwesto, gawa ng kawayan, lumang trapal at ilang piraso ng tabla. Ngunit malinis ito. Nakabitin doon ng tapis, kumot, balabal at telang siya mismo ang naghabi. Hindi mayaman si Mara, ngunit may dangal sa bawat gawa ng kanyang kamay. Kapag humahawak siya ng sinulid, para siyang nakikipag-usap dito. Alam niya kung kailan dapat higpitan, kailan paluwagin, at kailan hayaang huminga ang hibla. Matagal na niyang napapansin si Elias. Nakikita niya itong pinapahiya ni Brando, ngunit hindi gumaganti. Nakikita rin itong tumutulong sa matatanda at bata kahit walang kapalit. Isang araw nang pagtawanan ng ilang lalaki ang water hyacinth na bitbit ni Elias, hindi nakatiis si Mara. "Bakit ninyo siya pinagtatawanan?" sabi niya. "Kayo nga wala namang ginagawa para luminis ang ilog." Natahimik ang mga lalaki. Si Elias naman ay napatingin sa kanya, bahagyang nagulat. Hindi siya sanay na may nagtatanggol sa kanya. "Salamat," mahina niyang sabi. "Walang anuman, pero sana minsan ipagtanggol mo rin ang sarili mo." Napangiti si Elias. "Mas marunong akong sumagwan kaysa makipagtalo. Kung ganon, ako na muna ang makikipagtalo para sa iyo." Mula noon, naging magaan ang loob ni Elias kay Mara. Kinabukasan matapos ang unang hiwaga, dinala ni Elias kay Mara ang ilang hibla na nagmula sa water hyacinth. Binalot niya ito sa lumang tela, maingat na parang may dalang sanggol. Hindi pa rin siya nakakapaniwala sa nangyari kagabi. Ang ginto ay itinago niya sa ilalim ng sahig ng kubo. Ngunit ang hibla, iyon ang kailangan niyang ipakita kay Mara. "Mara," sabi niyang marahan, "kailangan ko ng tulong mo." Tinignan siya ni Mara, mukhang hindi natulog. "Hindi nga. May nangyari?" Huminga ng malalim si Elias. "May nangyari, pero hindi ko pa kayang ikwento lahat. Kailangan kong malaman kung magagamit ito." Binuksan niya ang balot. Napahanto si Mara nang makita ang hibla.
Hinawakan niya ito, pinisi, hinila ng kaunti at inilapit sa liwanag. Nanlaki ang mga mata niya. Elias, bulong niya. Hindi ito ordinaryong hibla. Ang lambot nito parang sulka, pero ang tibay parang abaka. Saan mo ito nakuha? Yumuko si Elias. Ayaw niyang magsinungaling, ngunit hindi rin niya kayang sabihin ng buong lihim ng tagak. Mula sa ilog, sabi niya. Mula sa isang biyayang hindi ko rin lubos maintindihan. Matagal siyang tinignan ni Mara. Alam niyang may itinatago si Elias, ngunit hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, naramdaman niya na mabigat at mahalaga ang pinagmulan iyon. Kung biyaya ito, dapat nating gamitin ng tama. Halos buong araw trabahuhin ni Mara ang hibla. Hinabi niya ito kasama ang ordinaryong sinulid upang hindi ito maging masyadong kapansin-pansin. Habang gumagalaw ang mga kamay niya, puno ng pagtataka ang isip niya. Ano ba talaga ang dinala ni Elias? Bakit parang may buhay ang sinulid? Ngunit hindi niya natanong muli. Sa bawat himayam, naramdaman niya na ang hibla ay may kwento. Kwento ng tubig, putik, pagod at pag-asa. Nang natapos ang unang balabal, ipinakita niya ito kay Elias. "Tignan mo," sabi niya. Kinuha ni Elias ang balabal at halos hindi makapagsalita. May kinang ito, ngunit hindi nakakasilaw. May lambot ito, ngunit hindi mahina. Parang itong liwanag ng buwan na naging tela. Napakaganda, bulong niya. Dinala nila ang ilang produkto sa palengke. Sa una, nagduda ang mga tao. "Galing saan ang telang ito?" tanong ng isang ginang. "Gawa po sa hiblang mula sa ilog," sagot ni Mara. Sa ilog? Nagtatakang ulit ng ginang. "Opo," sabi ni Elias, "sa bagay na matagal nating hindi pinapansin." Hinawakan ng ginang ang balabal. Nagbago ang mukha niya. "Ang lambot! Magkano ito?" Iyon ang unang benta nila. Sinundan pa iyon ng 1, 2, hanggang sa maraming tao ang nagtanong kung maaari pa silang gumawa. Kumalat ang balita tungkol sa telang mula sa ilog. Hindi alam ng mga tao ang lihim ng tagak. Ang alam lamang nila, may kakaibang ganda ang produkto ni na Elias at Mara. Nang kumita sila, hindi bumili si Elias ng marangyang damit. Hindi siya kumain sa mamahaling kainan. Ang una niyang ginawa ay ipaayos ang lumang bangka ng kanyang ama. Pinatibay niya ang gilid, pinalitan ang bulok na tabla, at bumili ng mas matibay na sagwan. Habang pinagmamasdan niya ang bangkang muling naging maayos, napaluha siya. "Tay," bulong niya, "hindi pa ako tapos, pero nagsisimula na ako." Kumuha rin siya ng 2 mahirap na bangkero upang tumulong sa paglilinis ng water hyacinth. "Magkano ang bayad, Elias?" tanong ng isa, halatang sanay na maloko. "Patas," sagot ni Elias, "at hindi ko kayo sisigawan." Nagkatinginan ang 2 bangkero, parang hindi sila makapaniwala. Sa isang tabi, pinagmamasdan sila ni Mara. Sa puso niya, may tahimik na paghanga. Kapag umaangat siya, naiisip niya, may hinihila siyang iba pataas. Tuwing hating gabi, patuloy na umaawit ang tagak, ngunit hindi pare-pareho ang biyaya. May gabing 3 tangkay ng water hyacinth ang nagiging ginto. May gabing halos lahat ay nagiging hibla ng tela. May gabing walang isang nagbabago. Noong una, nalilito si Elias. "Bakit kaya?" tanong niya minsan sa tagak. "May mali ba akong ginawa?" Hindi sumagot ang tagak, ngulit tumingin ito sa kanya ng tahimik. Unti-unting naunawaan ni Elias na hindi niya hawak ang mahika. Hindi niya ito pwedeng utusan. Hindi niya ito pwedeng pilitin. Kapag naglilinis siya ng ilog dahil gusto niyang makatulong, mas maliwanag ang awit ng tagak. Kapag pumapasok sa isip niya ang mabilis na yaman, humihina ang liwanag. Isang gabi, habang hawak niya ang maliit na piraso ng ginto, napabulong siya.
Hindi ako dapat lamunin nito. Ako ang dapat gumamit ng biyaya, hindi ang biyaya ang gagamit sa akin. Sa tulong ni Mara, lumago ang maliit nilang negosyo. Ang mga telang gawa mula sa mahiwagang hibla at ordinaryong habi ay nakilala hindi lamang sa San Isidro, kundi pati sa Karatigbayan. May mga ngalakal na bumibili ng balabal, kumot at tapis upang dalhin sa ibang lugar. Elias, sabi ni Mara isang hapon habang nag-aayos ng mga order, lumalaki na ang kailangan nating gawin. Kailangan natin ng mas maraming kamay. Tumunggo si Elias, kukuha tayo ng mga nangangailangan ng trabaho. Hindi ba mas madali kung kukuha tayo ng sanay na agad? Mas madali, oo, pero mas mahalaga kung may matutulungan tayong matuto. Napangiti si Mara. Minsan ang hirap mong kontrahin. Bakit? Kasi tama ka. Nagpatayo si Elias ng maliit na paggawaan malapit sa pampang. Hindi ito marangya. Gawa ito ng kahoy, pawid at ilang lumang materyales. Ngunit malinis, maliwanag at bukas sa gustong magtrabaho. Kinuha niya ang mga byuda, ulila, dating bangkero at mahihirap na walang maayos na kita. Isa sa kanila si Aling Sela, isang inang may 3 anak. Nahihiya siyang lumapit. Elias, sabi niya, wala akong alam sa paghahabi. Matututo po kayo, sagot ni Elias. Hindi kailangang magsimula na magaling, kailangan lang magsimula na handa. Tinuruan sila ni Mara, mahaba ang pasensya niya. Kapag may nagkamali, hindi siya sumisigaw. Ulitin natin, sabi niya. Ang hibla parang tao rin. Kapag hinatak mo ng marahas, napuputol. Kapag inalagaan mo, tumitibay. Narinig iyon ni Elias at napangiti. Sa bawat araw, ang paggawaan ay napupuno ng tunog ng paghahabi, usapan at pag-asang matagal nang nawala sa pampang. May batang nagdadala ng tubig, may matandang nag-aayos ng hibla, may dating bangkerong natutong gumawa ng basket mula sa natuyong water hyacinth. Isang hapon, lumapit kay Elias ang isang batang lalaki na marumi ang damit at may bitbit na maliit na supot. Kuya Elias, mahinang sabi, pwede po bang magtrabaho ang nanay ko sa inyo? Marunong po siyang manihi pero matagal na siyang walang trabaho. Tumingin si Elias sa bata. Payat ito, ngunit matapang ang mga mata. Naalala niya ang sarili niya noong bata pa siya, noong kumapit siya sa bangka ng kanyang ama habang kinukuha ito ng mga tao ni Don Severino. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Elias. Tomas po. At ang nanay mo? Aling Pilar po. Tumunggo si Elias. Dalhin mo siya bukas. Kung gusto niyang matuto, may lugar siya rito. Nanlakihang mata ng bata. Totoo po? Totoo. Biglang yumakap ang bata sa kanya bago tumakbo umuwi. Naiwan si Elias na nakatayo. May kakaibang init sa dibdib. Hindi ginto ang nasa kamay niya noon, ngunit pakiramdam niya ay mas mahalaga iyon sa anumang kayamanan. Nakita iyon ni Mara mula sa pintuan ng pagawaan. Hindi mo kayang tumanggi kapag bata ang humihingi ng tulong, biro niya. Napangiti si Elias. Noong bata ako, marami akong hiniling na tulong na hindi dumating. Ayokong maranasan yun ng iba kung may magagawa ako. Tumahimik si Mara. Sa mga salitang iyon, mas naunawaan niya kung bakit karapat-dapat si Elias sa biyaya. Hindi lang siya mabait kapag magaan ang buhay. Mabait siya dahil alam niya ang sakit ng hindi tinulungan. Kahit lumalaki ang kita, nanatiling simple si Elias. Suot pa rin niya ang lumang kamiseta kapag nasa pampang. Kumakain pa rin siya ng tuyo, kanin at gulay. Minsan, tinanong siya ng isang manggagawa, Boss Elias, bakit hindi kayo bumili ng malaking bahay? Napatawa siya. Kapag ang bubong ko hindi na tumutulo, sapat na muna yon.
mas maraming kailangang unahin. Kapag may nagtatanong kung paano siya umuunlad, sinasabi niya, sipag, tiwala at tulong ng ilog. Hindi niya binabanggit ang tagak. Alam niyang hindi lahat ng tao ay may malinis na puso. Sa gabi, bago matulog, lumalapit siya sa ibon. Salamat, sinasabi niya. Hindi ko alam kung bakit ako ang napili, pero susubukan kong maging karapat-dapat. Minsan, naiisip niya si Don Severino. Ano kaya ang gagawin niya kapag nalaman niya? Nanginginig siya sa takot, kaya lalo niyang pinangangalagaan ang lihim. Ang biyaya ay maganda, ngunit sa maling kamay, maaari itong maging sumpa. Hindi nagtagal, napansin ng buong bayan ng pagbabago kay Elias. Dati, siya ang bangkerong pinagtatawanan dahil sa lumang bangka at tampak na water hyacinth. Ngayon, siya ang may maayos na pagawaan, mga produktong hinahanap sa palengke at mga manggagawang masayang nagtatrabaho. Kapag dumadaan siya, hindi na pangungutya ang naririnig niya. Magandang umaga, Elias! Salamat sa trabaho, anak! Dahil sa iyo, may pambili na kami ng bigas. Narinig iyon ni Don Severino at hindi niya nagustuhan. Mula sa bintana ng kanyang malaking bahay, nakikita niya ang mga bangka ni Elias na dumadaan. Dati, kapag binanggit ang ilog, pangalan niya ang kasunod sa bigbig ng mga tao. Ngayon, pangalang ni Elias ang sinasabi ng mga tao. Isang hamak na bangkero. Bulong niya habang marining hawak ang baso ng alak. Paano siya nagkaroon ng ganyang lakas? Tinawag niya si Brando. Alamin mo kung saan nanggagaling ang pera ni Elias. Walang mahirap na yumayaman ng ganoong kabilis nang walang tinatago. Napangisi si Brando. Baka nagnanakaw, Don. Baka smuggler. Hindi ako interesado sa hula. Malamig na sagot ni Don Severino. Gusto ko ng ebidensya. Sa isip ni Don Severino, maraming posibilidad. Baka may lihim na mina si Elias. Baka may mayamang investor mula Maynila. Baka may iligal na kalakal na dumadaan sa gabi. Hindi kailanman pumasok sa isip niya na ang pinagmumulan ng biyaya ay ang puting tagak na madalas lumilipad sa paligid ng pampang. Nakikita niya itong minsan, ngunit iniisip niya lang itong istorbo. May kakaiba sa swerte ng lalaking yon, sabi niya. At kapag nalaman ko ang lihim niya, kukunin ko yon. Ilang gabi nagtago si Brando alapit sa kubo ni Elias. Kasama niya ang 2 tauhan. Nasa likod sila ng mga puno, nakayuko, pinagmamasdan ang bawat galaw. Bantayan niyo, bulong ni Brando. Kapag may dumating na may dalang ginto, huhulihin natin. Ngulit sa bawat gabing naruroong sila, walang nangyayaring kakaiba. Nakikita lang nila si Elias na nag-aayos ng tuyong water hyacinth, nagpapakain sa puting tagak at pumapasok sa kubo. Ang hindi nila alam, dahil masama ang kanilang hangarin, hindi umaawit ang tagak. Nainip si Brando. Basura lang naman pala to, bulong niya habang sinisipap ang ilang tuyong tangkay. Bakit kaya yumayaman ng lokong yon? Ang isa niyang kasama ay natakot. Boss, baka may dasal o anting-anting. Sinampal siya ni Brando sa batok. Huwag kang duwag. Ngulit sa loob niya, may kabarin. Pakiramdam niya kahit tahimik ang paligid, may matang nakatingin sa kanila. Sa bubong, nakadapo ang tagak. Hindi ito gumagalaw, ngunit ang mga mata nito ay tila nakakakita hanggang sa pinakaloob ng kanilang balak. Sa inis ni Brando, kumuha siya ng ilang tuyong water hyacinth mula sa bunton. Baka may nakatago rito, sabi niya. Baka nilalagyan nila ng ginto sa loob. Pinunit niya ang isang tangkay. Walang laman. Kumuha siya ng isa pa. Ngunit nang hawakan niya ito ng maihin, bigla itong uminit. Aray! Sigaw niya. Sa harap ng kanyang mga mata, ang tangkay ay naging maitim na abo at malagkit na putik. Kumapit ito sa kanyang palad at may mabahong amoy na barang nabubulok na tubig.
Ano yan? Takot na tanong ng kasama niya. Wala, sigaw ni Brando kahit nanginginig ang boses. Pinahid niya ang kamay sa damuhan, ngunit hindi agad nawala ang itim na mantsa. Mula sa bubong, lumibad ang tagak at dumaan sa ibabaw nila. Napayuko ang mga tauhan sa takot. Kinabukasan, tinanong siya ni Don Severino. Ano ang nakita mo? Wala, sagot ni Brando. Wala. Mga tuyong halaman, kubo at ibon lang. Sinamaan siya ng tingin ni Don Severino. Kung wala, bakit yumayaman siya? Hindi nakasagot si Brando. Ayaw niyang sabihin ang tungkol sa tangkay na naging abo. Ayaw niyang aminin may bagay sa kubo ni Elias na hindi niya kayang takutin. Ngunit mula noon, lalo siyang nagalit kay Elias. Hindi niya alam ang lihim, ngunit naramdaman niyang may kakaiba sa water hyacinth, sa tagak at sa dating bangkerong hindi na nila kayang yurakan. Dahil walang matuklasang lihim, gumamit si Don Severino ng ibang paraan. Nagpakalat siya ng tsismis. Ang tela ni Elias ay galing sa iligal na kalakalan, sabi ng mga tauhan niya sa palengke. May smuggling daw sa gabi. Baka gumagamit ng kulam kaya biglang umunlad. Sa bayan, mabilis kumalat ang salita, lalo na kapag may halong inggit at takot. May ilan bumili pa rin sa kanila. Ngunit may ilan ding magsimulang magduda. May mga opisyal na biglang dumalaw sa pagawaan, nagtatanong ng kung ano-ano, naghahanap ng butas. Nang marinig ito ni Mara, namula ang mukha niya sa galit. Wala silang karapatang siraan ka, sabi niya kay Elias. Alam ng mga tao kung gaano kakabuti. Malungkot na nang ngumiti si Elias. Hindi lahat ng tao naniniwala sa nakikita nila, Mara. Minsan, mas gusto nilang maniwala sa bulong. Pero masasaktan na mga manggagawa. Yun ang mas masakip. Sa gabi, napaupo si Elias sa tabi ng ilog. Ganito ba talaga kapag umaangkat ka? Naisip niya. May hahatak pababa? Hindi na kontento si Don Severino sa tsismis. Isang gabing madilim, inutusan niya si Brando na takutin ang mga manggagawa ni Elias. Sirain mo ang loob nila. Utos niya. Kapag natakot ang tao, babagsak ang negosyo. Ngunit mas malupit ang ginawa ni Brando. Kasama ang ilang tauhan, palihim silang pumunta sa maliit na bodega ni na Elias at Mara. Doon nakatago ang mga hibla, tela at produktong ilang linggong pinaghirapan. Siguraduhin niyong walang makikita, bulong ni Brando. Sinindihan nila ang gilid ng bodega. Una, usok lamang. Pagkatapos, apoy. Nang makita ito ng isang bata, sumigaw ito, "Sunog! Sunog!" Nagising ang mga tao. Tumakbo si Elias mula sa kubo. Nang makita niya ang apoy, parang may kamay na pumisil sa kanyang puso. "Hindi!" sigaw niya. Sinubukan niyang pumasok, ngunit hinila siya ni Mara. "Elias, delikado! Nandoon ang mga tela, pinaghirapan nila iyon. Mas mahalaga ang buhay mo." Naiyak ang mga manggagawa habang pinanunood ang apoy. Si Aling Sela ay napaluhod. "Doon po galing ang pambayad ko sa gamot ng anak ko," hikbi niya. Napapikit si Elias. Ang sakit ay hindi lang dahil sa nasunog na produkto. Mas masakit makita ang pag-asa ng mahihirap na nagiging abo. Kinabukasan, nakaupo si Elias sa harap ng nasunog na bodega. Itim ang paligid, amoy usok pa rin ang hangin. Hawak niya isang piraso ng nasunog na tela. Lumapit si Mara at numupo sa tabi niya. "Alam kong si Brando ang gawa nito," sabi niya. "At alam kong utos ito ni Don Severino." Hindi sumagot si Elias. Nakatingin lang siya sa abo. Sa loob niya, may galit na unti-unting lumalaki. Hindi ito ordinaryong galit. Ito ang galit ng batang inagawa ng bangka, ng anak na pinahiya, ng taong tumulong, mulit sinaktan pa rin. "Kaya ko na silang labanan," mahinang sabi ni Elias. Nagulat si Mara. "Anong ibig mong sabihin?" Tumingin si Elias sa kanya. "May pera na ako. Kaya kong bilhin ang lupa nila.
Kaya kong kumuha ng abogado. Kaya kong ipahiya sila sa buong bayan. Nanginginig ang boses niya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mara ang dilim sa mga mata ni Elias. Hindi kasamaan, kundi sugat na gustong gumanti. Elias, mahinang sabi ni Mara, naiintindihan ko ang galit mo, pero kapag naging katulad kanila, ano ang matitira sa iyo? Napayuko si Elias. Sa isip niya, naglalaban ng dalawang tinig. Ang isa ay nagsasabing, gumanti ka, karapatan mo yun. Ang isa ay boses ng ana. Anak, huwag mong hahayaang lamunin ka ng galit. Noong gabing iyon, naghanda si Elias ng mga tuyong water hyacinth. Umaasa siyang darating ang tagak at magbibigay ng mas maraming ginto para makabangon sila. Ngunit hindi umawit ang tagak. Nakatayo lamang ito sa tabi ng bunton, tahimik at malungkot. Walang kislap, walang alitaptap na liwanag, walang hiblang naging tela, walang tangkay na naging ginto. Doon naalala ni Elias ang ermitanyo. Anumang biyayang dumating, huwag mong gagawing sandata ng paghihinggali. Napaluhod siya. Patawad, bulong niya sa tagak. Galit lang ako. Nasaktan ako. Lumapit si Mara na tahimik palang nakasunod sa kanya. Hindi masama ang masaktan, sabi niya. Pero ikaw ang pipili kung saan dadalhin ang sakit. Napatingin si Elias sa abo ng bodega, sa ilog at sa mga manggagawang umaasa sa kanya. Huminga siya ng malalim. Hindi ako gagante, sabi niya. Magtatayo tayo ulit. Mas matibay, mas bukas sa mas maraming tao. Kinabukasan, tinipon ni Elias ang mga manggagawa sa harap ng nasunog na bodega. Nakatayo sila sa paligid ng abo, tahimik at mabibigat ang mukha. May ilan na umiiyak pa rin, may ilan naman na takot nang bumalik sa trabaho. Alam kong natatakot kayo, panimula ni Elias. Ako rin. Nagulat ang ilan, hindi nila inasahan aaminin siyang natatakot. Galit din ako, dagdag niya. Gusto kong gumanti. Gusto kong iparamdam sa gumawa nito ang sakit na nararamdaman natin ngayon. Napatingin si Mara sa kanya, kinakabahan. Pero kung gaganti tayo sa paraan nila, patuloy na Elias. Matatalo tayo kahit manalo tayo. Lumapit si Aling Sela. Paano na po kami, Elias? Wala na ang mga tela. Tumingin si Elias sa kanya ng may lungkot, ngunit may tibay. Magsisimula tayo ulit. Hindi ko kayo pababayaan. Hanggat may ilog, hanggat may kamay na handang gumawa, hindi tayo tapos. May isang matandang manggagawang tumanggo. Sasama kami. Isa-isa, sumunod ang iba. Sasama rin ako. Ako rin. Magtatayo tayo ulit. Nang gabing iyon, muling narinig ang awit ng tagak. Mahina lang, ngunit malinaw. Sa gabing iyon, mas pinili ni Elias ang kabutihan kaysa galit. At sa pagpiling iyon, mas naging karapat-dapat siya sa biyaya. Habang muling bumabangon ang negosyo ni Elias, lalong naiirita si Don Severino. Hindi niya matanggap na sinunog na ang bodega, siniraan na ang pangalan, tinakot na ang mga manggagawa, ngulit hindi pa rin bumabagsak ang dating bangkero. Anong klaseng tao iyon? Sigaw niya sa opisina. Bakit hindi matinag? Si Brando, na may takot pa rin sa nangyaring abo at putik, ay tahimik lang. Madalas nang makita ni Don Severino ang puting tagak sa paligid ng pantalan ni Elias. Kapag may bagong bangka si Elias, naroon ang ibon. Kapag may bagong produkto sa palengke, lumilipad ito sa ibabaw ng palengke. Hindi alam ni Don Severino ang lihim neto, pero sa puso niyang puno ng inggit, ginawa niya itong dahilan ng takot. Ibo na yan, sabi niya, ang malas na sumusunod sa akin. Alisin ninyo. Don, maingat na sabi ni Brando, baka
mas mabuting hayaan na lang. Sinamaan siya ni Don Severino. Natatakot ka sa ibon? Napahiya si Brando. Hindi. Kung ganon, hulihin mo. Nang gabing iyon, nagtago si Brando at ang mga tauhan sa likod ng mga kahon sa pantalan. May dala silang lambat. Nakita nila ang tagak na nakadapo sa poste malapit sa ilog. Sige, bulong ni Brando. Ngayon natin hulihin. Inihagis nila ang lambat, ngunit bago pa ito bumagsak sa tagak, biglang kumapalang hamog. Sa loob ng ilang segundo, wala na silang makita. Boss, tawag ng isang tauhan. Nasaan ka? Nandito ako, tanga! Sigaw ni Brando, pero siya mismo ay hindi alam kung nasaan na. Nagkagulo sila. May nadapa, may nahulog sa mababaw na tubig at may nabangga sa kahon. Kasabay nito, isang barko ni Don Severino ang lumuwag ang tali at bumangga sa poste ng pantalan. Nabiyak ang gilid nito at nabasag ang maraming kargamento. Mula sa hamog, narinig nila ang isang mahinang awit na parang plauta. Nanlamig ang katawan ni Brando. Hindi nila nahuli ang tagak. Hindi pa rin tumigil si Brando. Nahihiya siyang umamin kay Don Severino na natatakot siya. Kaya isang hapon, habang lumilipad ang tagak sa ibabaw ng ilog, kumuha siya ng bato. Tingnan natin kung gaano kakamalas, sigaw niya. Saka inibato iyon. Hindi tinama ang tagak. Ngunit biglang kumapalang hangin. Ang mga papel sa opisina ni Don Severino ay lumipad. Ang mga sako ng bigas sa pantalan ay nabasa at ang isang maliit na bangka ay tumaob kahit payapa ang tubig kanina. Kinabukasan, mas maraming malas ang dumating. May kargamentong nabulok kahit bagong dating. May tauhang naligaw sa ilog kahit kabisado niya ang ruta. May bodega na pinasok mang tubig kahit walang ulan. Kumalat ang balita sa mga manggagawa. May sumpa ang puting tagak, bulong-bulong nila. Kapag sinaktan mo, babalik sa'yo. Si Brando ay lalong kinabahan. Sa gabi, hindi siya makatulog dahil pakiramdam niya, naririnig niya ang mahinang plauta sa labas ng wintana. Sa sobrang galit, si Don Severino mismo ang kumilos. Mga duwag kayo, sabi niya kay Brando. Ako ang tatapos sa ibong iyan. Kinuha niya ang lumang baril na ginagamit niya noon sa pangangasa. Pumunta siya sa pampang ng palbog ang araw. Nakita niya ang tagak na nakadapo sa isang tuyong sanga. Itinaas niya ang baril. Sa sandaling yun, tumingin ang tagak sa kanya. Hindi ito lumipad. Hindi ito natakot. Nanginginig ang daliri ni Don Severino sa gatilyo. Dahil sa iyo, nawawala ang swerte ko, bulong niya. Ngunit bago niya maputok ang baril, biglang umihip ang malakas na hangin. Pumasok ang putik sa kanyang mata, nadulas siya at bumagsak sa pampang. Pumutok ang baril sa hangin, walang tinamaan. Nang bumangon siya, wala na ang tagak. Sa halip, may narinig siyang mahinang awit mula sa itaas. Tumingala siya at nakita ang ibon na lumilipad sa ibabaw ng ilog. Kumikislap sandali sa liwanag ng dapit hapon. Kinabukasan, nabalitaan niyang nasira ang isa sa pinakamalaki niyang bodega dahil bumigay ang lumang poste. Napaupo siya sa galit at takot. Ano ka ba? Bulong niya. Iniisip ang tagak. Hindi niya alam na hindi malas ang ibon. Isa itong tagapagbantay at ang kapahamakan ay bumabalik lamang sa pusong mapanakit. Lumipas ang mga buwan, mas lumaki ang negosyo ni Elias. Mula sa maliit na paggawaan, nagkaroon siya ng mas malaking lugar para sa paghahabi. Mula sa isang bangka, nagkaroon siya ng ilan pang bangka. Hindi pa siya kasing yaman ni Don Severino, mulit mas mahal siya ng tao. Sa palengke, kapag may problema, si Elias ang linalapitan. Kapag may bangkerong nawala ng gamit, tinutulungan niya. Kapag may pamilyang walang makakain, binibigyan niya ng trabaho. Kapag may batang gustong mag-aral ngunit walang pamasahe, pinapasakay niya ng libre.
Ito ang hindi matanggap ni Don Severino. Hindi lang pera ang nawawala sa kanya, nawawala ang takot ng tao. Dati kapag dumaan siya, yumuyuko ang lahat. Ngayon, bumabati sila ng magalang, ngunit wala ng dating panginginig. Si Elias na ang pinapakinggan nila, sabi niya kay Brando. Kung hindi natin siyang papabagsakin, tayo ang mawawala. Ano gagawin natin, Don? Tanong ni Brando kahit kinakabahan na. Tumingin si Don Severino sa ilog. Kung ilog ang nagbibigay sa kanya ng lakas, ilog din ang sisira sa kanya. Gumawa siya ng pinakamadilim niyang plano. Inutusan niya si Brando na magtapon ng basura, langis, sirang kahoy at putik sa mga bahaging dinadaanan ng mga bangka ni Elias. Naglagay din sila ng malalaking truso sa mga makikinit na bahagi ng agos upang bumara ang tubig. Don, nag-aalangan na, sabi ng isang tauhan. Baka bumaha kapag ginawa natin ito. Sinamaan siya ng tingin ni Don Severino. Hindi ako nagbabayad sa iyo para mag-isip. Gawin ang utos ko. Si Brando, kahit may takot na sa tagak, ay sumunod pa rin. Sa gabi, palihiming nilang itinapon ng dumi sa ilog. Itim na langis ang kumalat sa tubig. Naipit ang water hyacinth sa mga truso. Bumagal ang agos. Habang ginagawa nila iyon, may narinig siyang mahinang huni mula sa dilim. Napalingon siya. Sa malayo, nakadapo ang puting tagak. "Huwag mo akong tingnan," bulong ni Brando, ngunit nanginginig ang boses niya. Alam niyang mali ang ginagawa nila, ngunit mas takot pa rin siya kay Don Severino kesa sa konsensya niya. Noong gabing iyon, naghanda si Elias ng mga tuyong water hyacinth gaya ng dati. Ngunit kakaiba ang kilos ng tagak. Hindi ito lumapit sa bunton, hindi ito umawit. Nakatayo lamang ito sa pampang, nakatingin sa ilog. Ang dating kumikislap na balahibo ay maputla. Nang ibuka ang pakpak nito, ang marka ng bundok banawa ay halos hindi makita. Parang may sakit ang liwanag. "Anong nangyayari?" tanong ni Elias, kinakabahan. Lumapit si Mara na dala ang lampara. Bakit parang malungkot siya? Napatingin si Elias sa ilog. Doon niya napangsin ang kakaibang amoy. May langis sa tubig. May mga basurang hindi niya inilagay doon. May mga truso sa gitna ng agos. Biglang nanikip ang dibdib niya. May sumira sa ilog, sabi niya. Kaya hindi siya umaawit. Lumuhod siya sa pampang at hinawakan ng itim na bahid sa tubig. Dumikit ito sa kanyang daliri. Malagkit at mabaho. Pakiramdam niya ay may nanakit sa isang mahal niya sa buhay. Hindi lang tubig ang tinitingnan niya. Nakikita niya ang alaala ng ama, ang kabuhayan ng mga bangkero, ang laruan ng mga bata sa pampang, ang pinagkukunan ng isda ng mga mahihirap at ang lihim na pinanggalingan ng biyaya ng tagak. Don Severino ito, madiin na sabi ni Mara. Siya lang ang may rason para gawin ito. Napatayo si Elias, nanlilisik ang mga mata. Alam ko. Nanginginig ang boses niya. Ngulit sa susunod na sandali, huminga siya ng malalim. Pero ngayon, hindi paghihinggit ang kailangan. Kung uunahin natin ang galit, lulubog ang ilog bago pa natin mailigtas. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan. Itigil muna ang paghahabi. Itigil muna ang biyahe ng kalakal. Lahat ng may kamay, tutulong sa paglilinis. May ilang manggagawang nag-alala. Paano ang kita natin? Paano ang orders? Tumingin si Elias sa kanila. Kung mamamatay ang ilog, wala ng orders, wala ng bangka, wala ng buhay dito. Tumahimik ang lahat. Noon nila naunawaan na ang negosyo ni Elias ay hindi nakatayo sa pera lamang, nakatayo sa ilog. At kung ang ilog ang nasugatan, lahat sila ay kailangang maging manggagamot. Ngunit bago pa nila tuluyang malinis ang ilog, dumating ang sunod-sunod na ulan. Sa unang araw, inakala ng mga taong karaniwang ulan lamang. Sa ikalawa, nagsimulang tumaas ang tubig. Sa ikatlo, ang ilog ay umapaw. Dahil sa mga troso, basura, langis at water hyacinth na nagbara, hindi makadaloy ng maayos ang tubig.
Bumalik ang agos sa mga pampang at nilamon ang mga bababang bahay. "Baha! Baha!" sigaw ng mga tao sa gabi. Nagising si Elias sa sigawan. Paglabas niya, nakita niyang hanggang tuhod na ang tubig sa ilang bahagi ng daan. Ang mga bata ay umiiyak, ang mga matatanda ay hindi makalakad, at ang mga bangka ay nagkakabanggaan sa dilim. Kumabog ang puso niya. Naalala niya ang gabing namatay ang kanyang ama. Sandaling nanlamig ang kanyang katawan. "Ito ang gabing kinakatakutan ko," naisip niya. Ngunit agad siyang kumilos. "Gisingin niya ang lahat ng bangkero!" sigaw niya. "Ilabas ang mga bangka! Unahin ang bata at matatanda!" Lumapit si Mara, basang-basa na rin. "Elias, delikado ang agos!" Tumingin siya sa kanya, puno ng takot ngulit matatag. "Alam ko, pero kung hindi tayo kikilos, marami ang mamamatay." Sa sandaling iyon, hindi na siya ang batang nawalan ng ama sa baha. Siya na ang bangkerong kailangang humarap sa parehong panganib. Ginamit ni Elias ang lahat ng bangkang mayroon siya. Tinawag niya ang mga bangkero, manggagawa, mangingisda at lahat ng taong minsan niyang natulungan. "Hindi ito oras ng takot," sabi niya sa kanila habang humahampas ang ulan. "Ito ang oras para iligtas ang bayan." May ilang naninginig sa lamig at kaba, ngunit tumanggo sila. Alam nilang si Elias ang unang tumulong sa kanila noon. Ngayon, sila naman ang tutulong kasama niya. Si Mara ay nanatili sa mas mataas na bahagi ng pagawaan. Ginawang kanlungan ang lugar para sa mga nailigtas. "Dito ang mga bata!" sigaw niya. "Dalhin niyo ang kumot, pakuluan ng tubig!" Nang may batang umiiyak, yumakap niya ito. "Huwag kang matakot, darating si Elias." Pero sa loob niya, takot na takot din siya. Bawat sigaw mula sa ilog ay parang putsilyong tumutusok sa dibdib niya. "Iligtas mo sila, Elias," dasal niya. "At sana ay iligtas ka rin ng ilog." Habang nagliligtas, may narinig si Elias na sigaw mula sa malaking bahay malapit sa lumang pantalan. Itinaas niya ang lampara at nakita niya ang pamilya ni Don Severino sa bubong. Ang asawa nito, isang matandang kapatid at 2 batang pamangkin. Ang tubig ay halos umabot na sa 2 palapag. Sa kabilang bahagi, si Don Severino mismo ay nakahawak sa poste, putlang-putla at basang-basa. "Elias!" sigaw ng asawa ni Don Severino. "Tulungan mo kami!" Tumingin ang mga kasama ni Elias. Isa sa kanila ang nagsalita. "Sila ang dahilan nito. Sila ang sumira sa ilog. Hayaan na natin." Sandaling tumahimik si Elias. Sa loob niya, sumiklab ang lahat ng alaala. Ang bangkang kinuha, ang pangiinsulto, ang sinunog na bodega, ang pagtatangkang sakta ng tagak. May bahagi ng puso niyang nagsabing, ito na ang ganti ng buhay. Ngulit kasabay nito, narinig niya ang boses ng ama. "Kapag buhay ang nakataya, anak, hindi nagtatanong ang ilog kung sino ang mabuti o masama." Huminga ng malalim si Elias. "Walang kaaway kapag buhay ang nakataya," sabi niya sa kanila habang humahampas ang ulan. "Sakitan natin sila." Napatingin ang mga tao nila at isa-isa silang tumanggo. Habang lumalapit ang bangka ni Elias sa bahay ni Don Severino, narinig ni Elias ang iyak ng isang bata sa bubong. "Mama, ayoko na po. Natatakot ako." Ang batang iyon ay pamangkin ni Don Severino. Walang kamuhang-muhang sa kasamaan ng kanyang tiyahin. Sa tinig ng bata, biglang naalala ni Elias ang sarili niya noong nawala ang ama niya sa baha. Bata rin siya noon, takot, walang magawa, nakatingin sa ilog habang may taong mahal sa buhay na unti-unting linalamon ng dilim. "Bilis!" sigaw ni Elias. "Unahin ang bata!" Isa sa mga kasama niya ang nag-atubili. "Elias, baka tumaob tayo kapag lumapit pa."
Tumingin siya sa Agos. Alam niyang tama ito, mapanganib. Pero paano niyang tatalikuran ng batang umiiyak? Kung hindi tayo lalapit, sino? Walang nakasagot. Sa bubong, nakatingin si Don Severino kay Elias. Basang-basa ang mukha niya, ngunit hindi malaman kung ulan ba yun o luha. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang hamak na bangkerong minamaliit niya, kundi ang anak ng lalaking minsan ding sumuong sa baha para magligtas. At sa pinakamasakit na sandali, naunawaan niyang si Elias ay naging mas marangal kaysa sa kanya, kahit siya ang yumaman, nagmay-ari ng barko at naghari sa ilog ng loob ng maraming taon. Mahina niyang sinabi sa sarili, "Anong ginawa ko?" Ngulit linamon ng ulan ang kanyang boses. Habang lumalapit ang bangka ni Elias sa bahay ni Don Severino, biglang lumakas ang agos. Isang malaking troso ang inanod papunta sa kanila. "Kaliwa!" sigaw ni Elias. Sumagwan sila ng buong lakas, ngulit sumabit ang bangka sa water hyacinth at basura. Halos tumaob ito. Sa kabilang pampan, may mga batang sumisigaw rin ng tulong. Hindi na alam ni Elias kung sino ang uunahin. Ang ulan ay parang libu-libong bato na bumabagsak sa kanilang mukha. Ang dilim ay makapal at ang ilog ay nagngangalit. "Hindi ko makita ang daan," sigaw ng isang bangkero. Napapikit si Elias. Sa puso niya, naramdaman niya ang takot na matagal niyang itinago mula noong mamatay ang ama. "Tay, hindi ko kaya," saglit niyang naisip. "Paano kung mamatay din ako rito? Paano kung hindi ko sila mailigtas?" Ngulit bago siya tuluyang lamunin ng takot, may narinig siyang tunog. Mahina muna. Pagkatapos, lumakas. Awit na parang plauta. Mula sa gitna ng ulan, lumitaw ang puting tagak. Hindi ito tinatanghay ng hangin. Sa halip, tila ang hangin ang umiiwas sa kanya. Kumikislap ang balahibo nito na parang pilak at sa paligid nito ay umiikot ang gintong liwanag na parang alitaptap. Nang ibuka nito ang pakpak, nagliwanag ang marka ng bundok banahaw, mas maliwanag kaysa kailanman. Napaluha si Elias. "Dumatong ka!" Sa gitna ng unos, ang tagak ay parang sagot sa dasal ng buong bayan. Dahan-dahang lumipad ang tagak sa ibabaw ni Elias. Mula sa pakpak nito, may isang balahibong kumislap. Hindi ito ordinaryong balahibo. Ginto ang kulay nito, ngulit magaan na parang sinag ng araw. Marahad itong bumagsak at dumapo sa palad ni Elias. Sa sandaling hawakan niya ito, naramdaman niya ang init na hindi nakakasunog, init ng pag-asa, tapang at pagmamahal. Naalala niya ang sinabi ng ermitanyo, ang tunay na biyaya ay lalabas sa oras ng pinakamalaking panganib. "Elias, ano yan?" sigaw ng kasama niya. Hindi agad sumagot si Elias. Tumingin siya sa tagak. Tila sinasabi nitong alam na niya ang gagawin. Kaya inilagay ni Elias ang gintong balahibo sa rumaragasang tubig. Sa una, lumubog. Pagkatapos, biglang sumabog ang liwanag mula sa ilalim ng ilog. Kumalat ito sa tubig na parang ginintong landas. Nagliwanag ang mga ligtas na daan. Umiwas ang mga troso at tila bumagal ang agos sa paligid ng mga bangka. "Doon tayo!" sigaw ni Elias. Sinundan nila ang liwanag. Nailigtas nila ang pamilya ni Don Severino. Pag-akyat ng asawa nito sa bangka, humagulgub siya. "Salamat, salamat." Si Don Severino naman ay hindi makatingin kay Elias. Nanginginig siya hindi lang sa lamig, kundi sa hiya. "Bakit?" mahinang tanong. "Bakit mo kami iniligtas?" Tumingin si Elias sa kanya. Pagod ang muka, may sugat sa noo, ngungit payapa ang mga mata. "Dahil hindi ako ikaw," sabi niya. Walang galit sa tinig niya. Yun ang mas masakit para kay Don Severino.
Gamit ang liwanag ng balahibo, nailigtas nila ang mga bata sa kabilang pampang, ang mga matatandang naipit sa bahay, at ang mga pamilyang halos tangayin ng baha. Sa buong gabi, ang gintong landas sa tubig ang gumabay sa mga bangka. Habang sinusundan ng mga bangka ang gintong liwanag, nagbago ang muka ng buong ilog. Ang tubig na kanina ay parang halimaw na nananakmal ay nagkaroon ng mga landas na tila binuksan ng isang kamay na hindi nakikita. Hindi nawala ang panganib, ngunit nagkaroon sila ng gabay. Pagod na si Elias. Masakit ang kanyang mga braso, may sugat ang kanyang noo at nanginginig na ang kanyang tuhod. Ilang beses siyang muntik mahulog sa tubig, ngunit sa tuwing hihina siya, naririnig niya ang awit ng tagak. Sa isip niya, kinakausap niya ang ama. "Tay, ganito pala ang pakiramdam. Nakakatakot pala talaga. Pero ngayon ko naiintindihan kung bakit ka sumuong noon." Nang huling pamilya ay mailipat sa ligtas na lugar, unti-unting humina ang ulan. Ang gintong liwanag sa tubig ay hindi agad nawala. Nanatili ito sandali, parang huling hininga ng hiwaga. Lumapit si Mara kay Elias nang makababa siya sa bangka. "Buhay ka," sabi niya halos pabulong. Saka siya napaiyak. Napangiti si Elias kahit pagod na. "Buhay pa tayo." Tumingin siya sa ilog, sa tagak na lumilipad sa ibabaw at sa mga taong magkakayakap sa pampang. Noon niya naramdaman ang tunay na bigat ng biyaya. Hindi pala ginto ang pinakamahalagang ibinigay ng tagak. Ang pinakamahalaga ay pagkakataong makapagligtas. Pagkatapos ng baha, lumitaw ang katotohanan. Nang humupa ang tubig, nakita ng mga tao ang malalaking troso, sirang kahoy, langis at basura na palihiming itinapon sa ilog. May ilang tauhan ni Brando na hindi na nakatiis at umamin. "Utos po ni Don Severino," sabi ng isa habang naninginig. "Kami po ang naglagay ng harang, kami po ang nagsunog ng bodega." Nagtipon ng mga tao sa plaza. Galit sila, ngunit mas nangingibabaw ang lungkot. Ang baha ay hindi aksidente lamang, bunga ito ng kasakiman. Si Brando ay nagtangkang tumakas, ngunit nahuli ng mga bangkero. Si Don Severino naman ay nakatayo sa harap ng bayan, basag ang dating yabang. "Ginawa ko lang ang kailangan para protektahan ang negosyo ko," piliting niyang sinabi. Ngunit walang naniwala. Sa unang pagkakataon, hindi pera ang nagsalita sa San Isidro. Katotohanan ang narinig ng lahat. Hindi agad nagsisi si Don Severino. Sa una, galit siya. "Lahat kayo nakinabang din sa negosyo ko!" sigaw niya. Ngulit walang sumagot. Tinignan lamang siya ng mga taong nawalan ng bahay, kabuhayan at muntik nang mawalan ng mahal sa buhay. Unti-unting bumaba ang kanyang tingin. Naalala niya si Elias sa gitna ng baha, inaabot ang kamay sa kanyang pamilya. Lumapit si Elias. Tahimik ang buong plaza. Akala ng lahat, papahiyain niya si Don Severino. Ngunit sinabi lamang niya, "Bayaran mo ang pinsala sa ilog at sa mga tao. Ibalik mo ang kaya mong ibalik. Ang hindi mo maibabalik, pagbayaran mo sa natitirang mong buhay." Napaluhod si Don Severino, hindi dahil pinilit siya, kundi dahil bumigay ang bigat ng sariling kasalanan. Napilitan siyang ibenta ang ilang bodega at barko upang bayaran ng pinsala. Ang dating hari ng ilog ay bumagsak hindi dahil sa paghihiging ni Elias, kundi dahil sa sariling kasakiman. Lumipas ang ilang buwan bago tuluyang bumalik sa ayos ang San Isidro. Maraming bahay ang kailangang itayo muli. Maraming pamilya ang nagsimula sa wala. Ngunit iba na ang bayan pagkatapos ng baha. Mas nagtulungan ng mga tao. Ang dating bangkerong nag-aagawan sa pasahero ay natutong bigyang daan. Ang dating tindera na iniisip lang ang sariling pwesto ay tumulong sa katabing nawalan ng paninda. Para bang ang ilog sa kabila ng pinsalang dala nito ay naghugas din ng kasakiman sa puso ng marami.
Mula sa perang naipon at negosyong lumago, itinayo ni Elias ang pamilihang Tagag, isang sentro ng kalakalan para sa maliliit na bangkero, mangingisda, magsasaka, tindera at manghahabi. Hindi tulad ng pantalan ni Don Severino, patas ang upa rito. Walang sinisigawan, walang pinapahiya. May libreng pwesto para sa mga nagsisimula at may tulong para sa mga anak ng bangkero na gustong mag-aral. Ang water hyacinth ay hindi na tinawag na basura. Ginawa itong basket, banig, lubid, palamuti at tela. Si Mara ang namahala sa paggawaan at marami siyang tinuruang kababaihan at kabataan. Isang araw, habang pinagmamasdan nila ang abalang pamilihan, sinabi ni Mara, "Naisip mo ba noon na aabot tayo rito?" Napangiti si Elias. "Hindi. Noon ang pangarap ko lang ay hindi lumubog ang bangka ko." Tumawa si Mara, ngunit may luha sa mata. Alam nilang hindi lang negosyo ang itinayo nila. Bumuo sila ng pag-asa mula sa bagay na isang beses nang itinapon ng lahat. Si Don Severino ay hindi agad naging mabuting tao. May mga araw pa ring matigas ang mukha niya at nahihiya siyang humingi ng tawad. Ngunit hindi na siya katulad ng dati. Minsan, tahimik siyang pumunta sa pamilihang Tagag at nakita si Elias na tumutulong magbuhat ng sako. "Bakit ikaw pa ang nagbubuhat?" tanong niya, pilit na itinatago ang hiya. Ngumiti si Elias. "Dahil kaya ko pa." Matagal na natahimik si Don Severino bago nagsalita. "Hindi ko alam kung mapapatawad mo ko." Huminto si Elias. "Hindi madali," sagot niya. "Ngunit hindi ko rin gustong mabuhay na puro galit ang dala." Hindi yun malaking eksena. Walang palakpakan, walang iyakan sa plaza. Ngunit para kay Don Severino, yun ang unang pagkakataong naramdaman niyang baka may buhay pa pagkatapos ng pagbagsak, hindi bilang hari ng ilog, kundi bilang taong kailangang matutong magpakumbaba. Isang gabi, habang tahimik ang ilog, muling pagpakita ang ermitanyo. Mas matanda ang itsura niya, ngunit ganoon pa rin ang liwanag sa mata. "Natupad mo ang layunin ng diwata," sabi ni Elias sa kanya. "Hindi ibinigay ang Tagag para yumaman ka lamang. Ibinigay siya upang makita kung ano ang gagawin mo kapag may yaman ka na." Napayuko si Elias. "Marami pa atong pagkakakulang po." Ngumiti ang ermitanyo. Ang taong nakakakita ng pagkakakulang niya ay hindi pa naliligaw. Sa ilalim ng buwan, lumitaw ang Tagag. Kumikislap ang balahibo nito at muling tumugtog ang awit na parang plauta. Sa tubig, nakita ni Elias ang anib ng isang diwata. Hindi buong anyo, kundi liwanag na parang nakangiti. "Salamat," bulong ni Elias, luhaan. Lumipad ang Tagag patungo sa direksyon ng bundok Banahaw. Mula noon, paminsan-minsan na lamang itong nakikita sa ilog. Ngunit sabi ng matatanda, kapag may taong tumutulong ng walang hinihinging kapalit, may maririnig na awit sa hangin. At sa bawat gabi na kumikislap ang tubig, alam nilang muling dumaan ang mahiwagang Tagag ng bundok Banahaw.